Hi guys! Good morning! So for today's episode, magbibigay tayo ng update. So guys, I'm going to my places. Sa church lang. So pupunta nga pala tayo sa pangalawang trabaho ko guys. So nag-aantay tayo. Inaantay natin si Dudong. So sa mga nagtatanong kung sino nga ba si Dudong? Una po, hindi po tayo kabit, okay? And si Dudong po may asawa. And second po, hinahatid sundo niya lang po ako. Syempre, pag hinahatid sundo, ano pa ba? May bayad. Oo, may bayad day. Walang libre dito sa world. So, ayun na nga guys. Inaantay natin siya kasi tumae siya. Tumae. Opo, tumae siya kasi sabi niya sa akin, masakit daw yung tiyan niya kagabi pa, kumain siya daw ng maraming sili. So, ayun na guys, nagmumuni-muni ako dyan, sabang nag-inom tayo ng tea. Tea is life. Tea time is life. So, guys, ayan, waiting lang tayo, maya-maya konti, kasi iniisip ko kung ano yung gagawin ko sa buong maghapon. Charot! So, ayun. And also nga pala, mabait tayo doon kay Dudong guys. And una, hindi tayo magiging kabit. Kasi nga po ay silusa tayo. So, kapag silusa tayo, wala tayong karapatang maging kabit. Charot! And, ayun, hindi po tayo kabit. So, hinahatid sundo lang ako ni Dudong. Siyempre, mabait naman ang tao. Ayun. So, later on guys, mapapanood nyo yung interview ko sa kanya. Kung sino nga ba siya, sino nga ba si Dudong. Hi everyone, so ngayon pupunta tayo ng somewhere. So minom tayo ng tea. Guys, alam nyo, hi everybody, so today's advice, alam nyo kapag nararamdaman nyo, hindi na kayo pina-priority, huwag nyo nang ipilit yung sarili nyo. Huwag nyo ipipilit ang sarili nyo sa taong hindi nakikita yung worth nyo. And, kapag alam mo, hindi ka na pina-prioritize, mag-distance ka na. Hindi ko sinasabi na mag-distance ka na like mabilisang distance, pero, like, paunti-unti, kung ano yung pinaparamdam niya sa'yo, ipaparamdam mo rin sa kanya. And later on, marirealize niya na, bakit siya nagbago? Ano kayang dahilan bakit siya nagbago? And syempre, kapag nagtanong siya na bakit ka nagbabago, tatanungin mo rin siya kung bakit siya nagbago. No need to fight, no need to argue, no need a lot of conversation na parang sumbatan pa to the max. Hindi mo kailangan yun. Just live silently. And later on, marirealize niya yung worth mo kung ano yung sinayang niya. Pero alam nyo, minsan kasi kapag pinapaboran natin yung mga lalaki or yung mga babae na, mahal ako niyan, hindi ako kayang iwan yan. Kasi sa dami ng mga pagkakamaling ginawa ko, nandyan pa rin siya para mag-isti sa akin. Tandaan nyo na bawat isa is nakakaramdam ng pagod. So, pag dumating yung araw na yon, na dumating yung time na yon na napagod ka na, as in napagod ka na, wala ka nang mararamdaman na sakit, doon niya palang marirealize. At kapag nag-cheat siya sa'yo, huwag mo siyang tanungin na bakit nag-cheat siya, ano ba yung pagkukulang mo. Huwag mong questionin yung sarili mo. Ano nga ba ang pagkukulang ko, bakit siya nagkakamali? Ano nga ba yung pagkukulang ko, bakit siya naghanap ng iba? Huwag mong tatanungin yung sarili mo. Kasi alam mo, walang pagkukulang sa'yo. Ang may kulang, yung partner mo na hindi makontento. Kasi kung kontento siya, never siya maghahanap ng iba. Kapag sinabi niya na nagkamali lang siya, sorry, hindi totoo yun na nagkamali lang siya. Sinadya niyang magkamali. Oo, sinadya niyang magkamali. Kasi ang tao, bago niya palang gagawin yung isang bagay, alam niya na maling-mali na or alam niya na tama yung gagawin niya. So kapag nagkamali siya, naghanap siya ng iba, alam niyang mali na.